Magandang gabi sa mga mahilig mag-ukay-ukay sa Baguio. Alam nyo ba na kapag naging masyadong makapalang fog sa Harrison Road, may isang eskinita na biglang bumubukas? Hindi damit o sapatos ang ititinda doon. Ang mga nakasabit sa mga hanger ay mga mukha, iba't ibang ekspresyon, iba't ibang ganda, at iba't ibang pait. Sabi nila, ang mga mukhang tinitinda doon ay pag-aari ng mga taong nawala sa gitna ng hamog at hindi na muling natagpuan. Ako si Mang Hector. Huwag kang titingin ng matagal sa salamin habang sinusubukan ang mga tinda nila dahil baka ang mukhang suot mo pag-alis ay hindi na ang mukhang dinala mo pagpasok. Pakinggan mo ang kwento ng night market ng mga nawawalang mukha. Si Mira ay isang influencer na laging problemado sa kanyang itsura. Kahit gaano karaming filter ang gamitin niya, hindi siya kontento. Isang gabi sa Baguio, habang naglalakad sa gitna ng makapal na fog, naligaw siya sa isang bahagi ng palengke na hindi niya pa nakikita. Ang mga tindera ay nakasuot ng mahahabang belo at walang imik. Pili ka na, maganda, bulong ng isang matandang tindera. Ang kanyang pwesto ay puno ng mga balat na nakasabit. Tila mga manipis na maskara na gawa sa seda. Pero nang hawakan ito ni Mira, naramdaman niyang mainit ito at may bahagyang tibok. Gusto ko ng ganito. Yung perpekto, sabi ni Mira habang itinuturo ang isang mukha na may napakagandang ngiti at kutis porselana. Isuot mo, sabi ng matanda. Ang bayad ay hindi pera. Iwan mo lang dito ang luma mong mukha para maibenta ko sa iba. Dahil sa paghahangad na maging perpekto, isinuot ni Mira ang maskara. Bigla siyang nakaramdam ng matinding hapdi. Tila ba may libu-libong karayom na tumatahi sa kanyang panga. Nang imulat niya ang kanyang mga mata at tumingin sa isang basag na salamin, nakita niya ang isang diyosa. Wala siyang pores, walang kulubot, perpekto ang lahat. Tuwang-tuwa si Mira na bumalik sa kanyang hotel. Pero pagdating ng umaga, napansin niyang hindi na siya makapagsalita. Ang kanyang bibig ay nakadikit na sa ngiting nasa maskara. Sinubukan niyang umiyak, pero walang luhang lumalabas dahil ang mga mata ng maskara ay hindi nakakonekta sa kanyang mga glandula. At ang mas nakakapangilabot, unti-unti niyang nararamdaman ang mga alaala ng dating may-ari ng mukhang iyon. Nakita niya sa kanyang isip ang isang babaeng sumisigaw habang binabalatan ng buhay sa gitna ng kagubatan. Ang mukhang suot niya ay hindi gawa. Ito ay ninakaw. Dali-daling bumalik si Mira sa palengke para bawiin ang dati niyang mukha. Pero nang mahanap niya ang pwesto, nakita niya ang kanyang sariling mukha na nakasabit na sa isang hanger. Isang turistang Amerikano ang kasalukuyang tumitingin dito. Ito ang gusto ko, sabi ng turista. Mukhang punong-puno ng takot, unique. Bago pa makapagsalita, si Mira umakagawa ng tunog. Naramdaman niyang naninigas na ang kanyang buong katawan. Ang kanyang balat ay nagiging tuyo at ang kanyang mga buto ay nagiging kahoy na hanger. Siya na ngayon ang bagong display sa night market, naghihintay ng susunod na taong gustong maging perpekto.